Sinagot na ni Coach Delta Pineda yung mga patikos tungkol doon sa team niya. Sa isang panayam, sinabi nitong si Coach Delta Pineda na wala naman daw problema sa coaching ng Converge Fiber Xers. At ang naging dahilan kung ba't sila nag-i-struggle ay unang-una yung sa import, pangalawa yung mga injuries at pangatlo yung chemistry. Nagpalit na ng import itong Converge Fiber Xers at nag-deliver naman doon sa first game niya itong si Donovan Smith. Admittedly, walang import yung Phoenix Fuel Masters pero nakita natin na iba talaga ang laro ni Donovan Smith kumpara dito kay Kyler Kelly. Na dito si Donovan Smith talagang siya yung tinatawag natin na pwedeng go-to import. Hindi katulad dito si Kyler Kelly na parang role player lamang. Kaya mukhang yan daw ay dito kay Coach Delta Pineda ang dahilan kung bakit nag-i-struggle ang Converge. Although ang sabi naman ng mga ibang fans, kung maaga pinalitan ng coaching staff yung kanilang import na si Kyler Kelly, baka mas maganda yung kanilang record. Anyway, may chance pa naman ang Converge Fiber Xers. Samantala naman, yun daw mga injuries talaga ang nakadali dito sa Converge at yung chemistry dahil nga may bago silang players katulad ni Mikey Williams at ni Calvin Abueva. Ganun pa man, itong si Coach Delta Pineda ay confident dito sa magiging tsansa ng Converge Fiber Xers lalo na at alam niya na magiging isa sila dito sa mga teams na magiging ready na talaga na lumaban para sa playoffs. Kahit manalo ang Converge doon sa remaining games nila, wala pang guarantee na sila ay mananalo o makakapasok sa playoffs. At least magkakaroon sila ng tsansa, kaya iyon ang habol na lang ngayon nitong si Coach Delta Pineda at ng Converge. Sinabi din ni Coach Pineda na umaasa siya na sa mga susunod pang mga games at conferences ay babalik na yung dating laro nitong si Mikey Williams at yun naman talaga ang dahilan kung bakit nila to kinuha. So far, okay naman yung mga laro ni Mikey, no? Although medyo nag-struggle siya sa kanyang field goal, naniniwala sa Pineda na makakatulong pa rin ito sa kanila. Samantala naman, itong San Miguel Beermen daw ay pinupursige na yung isang posibleng trade dito sa Phoenix Fuel Masters para makuha na nga yung matagal na natin binabanggit na si Tyler Tio o kaya naman si Evan Nelly. Gusto raw ng San Miguel Beer na magkaroon sila ng panibagong point guard bago matapos ang conference na to dahil nakikita na nila yun ang weakness talaga. Ngayon, itong San Miguel, may chance pa talaga na magbago yung kanilang standings pero ang number one priority nila dyan, kinakailangan may panalo yung tatlong remaining games nila. Kung magagawa ng San Miguel, medyo lalaki chance na sila makapasok sa quarterfinals pero hindi pa tiyak na sila ay magkakaroon ng twice to beat. Kaya kinakailangan ngayon na itong San Miguel Beermen ay ang gawin na lang nila siguraduhin na manalo sila doon sa kanilang mga remaining games. Kapag nagawa nila yon, check na sila ay makakapasok dito sa semifinals or rather sa quarterfinals. Pagdating naman dito sa mga trades, bukod dun sa pagkuha ng isang player sa number 1 spot, no, meron din sila mga iba pang binabalak to ngayon pero so far yan ang priority ng San Miguel. Tignan natin kung paano gagawin nila para maayos ito at gusto nating masiguro kung ikaw naman si Coach Leo na yun talaga makukuha mong guard ay yung ready na maglaro para dito sa San Miguel. Kung si Nelly at si Tyler Tio kahit sino yun sa dalawa ay pwede na at talaga makikita natin na maganda yung magiging resulta nito para dito sa SMB kung sakasakali nga na matuloy ang nasabing move. As it is, alam naman natin na hindi magiging madali ito para dito sa lineup ng San Miguel lalo na at kinakailangan nila at meron silang pressure na manalo pero naniniwala itong si Coach si Coach Leo Austria, nakakayanin pa rin ito ng SMB. Basta, kinakailangan lamang siyempre na magawa na yung trade na kinakailangan para yung team nila ay maayos na yung maging takbo ng nilalaro dito sa kasalukuyan. Magnolia Hotshots ngayon ay kabilang dito sa mga teams na delikado rin yung standings. Nagre-ready na raw na gumawa ng isang posibleng trade. Problema nga lang ito si Russell Escoto, yung isa sa mga trade assets nila ay na-injure so hindi pa natin alam kung kung kailan pa ito makababalik. Most likely out for the season na yan so hindi na yan pwedeng i-trade. Ang pinakamatunog na pangalan nga itong si Happy Gomez de Leano at si Paul Lee. Tama dahil hindi na sila masyadong nagagamit although ang balita baka daw pati si Chris Kuhn ay i-trade na rin ng Magnolia. Kung sakasakali na hindi makapasok dito sa playoffs itong Magnolia or sa quarterfinals man lang, asahan natin na magkakaroon ng malaking pagbabago dito dahil matindi ang presyo dito kay LA Tenorio na mag-deliver. Hindi naman lang ilingit sa kaalaman na lahat na kaya kinuha si LA Tenorio dyan ay para manalo ng kampyonato. Ano ba ang reklamo dati dito kay Coach Chito Victolero? Para daw itong intro boys na sa umpisa malakas pagdating sa quarter sa semis kinakapos.
So paano na Magnolia kung sakali sila kapusin talaga at hindi man lang makaabot dito sa quarterfinals? At yan ang magiging problema ngayon dito sa Hotshots. Kaya inaasahan natin magkakaroon ng revamp talaga dito. As it is, dikit-dikit yung mga standings doon sa baba. Kaya nga itong Magnolia, must win din sila doon sa remaining games. Kaya kailangan na lamang nila siguraduhin na ito yung magagawa nila ng paraan. Pero kung ikaw naman, itong San Miguel, itong Magnolia, syempre, naka-concentrate ka dito sa iyong mga remaining games. Yung mga posibleng trades kay Deleano at sa iba pa nilang players. Syempre, yung management na ang gagawa ng paraan dyan. At sa ngayon, si LA Tenorio, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin para dito sa Magnolia. Ngayon, doon sa remaining games ng Magnolia, may chance naman talaga sila pero kailangan maging consistent sila dito sa kanilang laro. Okay naman ito si Clint Chapman. Ang problema lang talaga, walang consistency dito sa nagiging performance ng Magnolia at yan ang dahilan kung bakit sila ngayon ay nati-struggle. Ang Titan Ultra naman ngayon ay kabilang doon sa mga teams na malamang na ma-eliminate na at dahil dito ang balita natin magkakaroon ng malawakang mga trades dito sa kanilang koponan. Kabilang daaw mga players ng Titan Ultra na po pwede nang maalis ay si Kate Flores, si Joshua Monzon, si Fran Yu at pati na yung kanilang first round draft pick. So magkakaroon ng rigodon dito sa lineup ng Titan Ultra at huwag tayong magtaka kung itong si Renzi Bahar ay palitan din. Ang pagkakaalam natin yung status ni Renzi Bahar bilang coach ay interim lamang. So merong posibilidad na kumuha sila ng panibagong coach. Kung sa bagay, kung titignan natin, no, itong Phoenix Fuel Masters, hindi naman nagkaroon ng major changes doon sa lineup nila. Nung nagpalit sila ng coach, tinanggal si Willie Wilson, pinasok si Charles Chu. Pero nakita natin ang laki ng improvement dito sa laro ng Phoenix. Kumpara nung si Willie Wilson na humahawak. And tandaan natin, hindi pa naglalaro ngayon yung main player nitong Phoenix Fuel Masters na si Kai Balungay. So ibig nito sabihin, maganda talaga ang lagay ngayon ng Phoenix Fuel Masters at minsan nandun talaga yan sa coach. Kaya nga maraming naniniwala na baka itong si Renzi Bahar ay palitan kaagad. Huwag na tayong magtaka kung yan ay mangyari kahit sabihin pa natin na one conference pa lamang si Renzi Bahar dahil nakita na natin ito si Willie Wilson sa Phoenix nga one conference lang pagkatapos inalis kaagad ng management. Medyo maikli ang PC ng mga PBA teams ngayon pagdating dito sa mga coaches. Kung sa bagay, hindi lang naman sa PBA yan, maski sa NBA, nakikita natin. Madali talaga magpalit ng coach yung mga teams dahil yung pressure para sila magtagumpay ang laki. Kaya nga ngayon, dito natin makikita talaga na itong mga teams ay magre-ready na pagdating dito sa playoffs at iniisip nila na kailangan talagang manalo dahil yung expectations ng mga tao sa mga teams ngayon sa PBA napakataas na at kabilang na rin dyan itong Titan Ultra. So yung mga trades na mangyayari dyan, asahan na. Binabati natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Ireneo Salangsang, si Edwin Carmona Jr., si Monte Guzman, si Jonel Alagon, pati na rin si Anthony Alon, si Malyari Mascarinas, si RJ Bueno, pati na rin si Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Joseph Pineda at pinabati din natin si Joshua Giray Espejo at Rosales family, Katsakino Dukus